Gabriel's point of view. Habang nagsasalita ng MC sa stage na mag-uumpisa na ang event, ay nagsiupuan na ang lahat. Nagsalita ang MC tungkol sa history ng aming kumpanya, kung paano nagsimula, saan nagsimula at kung ano-ano pa tungkol sa aming kumpanya, bago ako tinawag. Now, let me introduce you to the fourth CEO of Del Socorro Corporation, none other than the son of now former CEO Dennis Del Socorro. Please come up to stage, Mr. Gabriel Del Socorro. Palakpakan ng mga tao ang tanging naririnig ko habang paakyat ako ng stage. Tumikim muna ako sa microphone at pinagmasdan ang buong paligid bago nagsimulang magsalita. Good evening everyone. First of all, I want to say thank you to all of you for coming tonight. Ashley's point of view. Kakatapos ko lang mag-half bath at sakto namang paglabas ko ng banyo ay may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Ma'am, may tawag po kayo sa telepono. Pagbabalita sa akin ni Ate Michelle. Pinagbuksan ko naman kaagad siya ng pinto kahit nakaroba lang ako. Hinahanap po kayo ng daddy niyo sa akin, ma'am. Hindi raw po kayo niya makontak sa phone niyo. Ganun ba? Sige, salamat. Sinabayan ko na ito pababa at hindi na muna ako nagbihis. Kinuha ko agad ang telepono pagbaba namin. Hello, Dad. Ashley, why are you not here? Pagalit na tanong sa akin ni Daddy. May naririnig din akong ingay sa paligid. Where, Dad? Naguguluhan kong tanong. Dito sa event para kay Gabriela. So Dad was also there? Matagal akong hindi nakasagot. Nilalagnat ka ba? Tinanong ko naman yung kasambahay na unang sumagot ng tawag at sabi niya ay wala ka naman daw nararamdamang iba. Isa pa'y hindi ko makontak yung cellphone mo. Napakunot noo ko sa tanong nito. Nilalagnat ako? No, Dad, I'm fine. Paano mo naman nasabing nilalagnat ako? And I am sorry if you can't reach through my phone. It's missing. Never mind what I've said. Since okay ka naman pala pumunta ka rito sa Del Socorro Hotel. Hintayin mo na lang si Javier sa gate dahil hindi ka basta-basta makakapasok dito. Pero baka kung anong gawin ni Gabriel kapag nakita niya ako ron. Ni hindi niya nga ako inaya na sumama sa kanya at hindi naman ako manhid para hindi malamang ayaw niya lang akong isama. Wear a gown. Mag-ayos ka rin ng buhok at muka. Kailangan yung halatang pinaghandaan. Ayokong mapahiya. Maraming business tycoons dito. Naiintindihan mo? Ano pa bang magagawa ko? Yes, Dad. Umakyat na ako patungo sa kwarto ko. Dahil gagayak pa ako papunta sa pinagaganapan ng event. Gusto ko mang huwag tumuloy ay may nag-uudyok sa akin na pumunta ko. Isa pa gusto ko ring makita si Gabriel. Bumilis na naman ang tahip ng puso ko nang maalala ang ayos nito kanina. Naka-formal attire ito at naka-brush up din ang buhok na mas lalo niyang kinagwapo. Hindi ko na malaya na napapangiti na pala ko habang naghahagilap ng maisusuot na gown. Ma'am, na-ready na po ni Kuya Ismael ang sasakyan. Katok ni Ate Michelle na inutusan kong sabihin sa isang guard na ipagmaneho ko papunta sa Del Socorro Hotel. Nag-out na kasi si Mang Ariel na pang day shift, kaya si Mang Ismael at Mang Tonyo ang tao sa gate kapag gabi. Sige Ate Michelle, salamat. Hindi ko naman ito narinig na sumagot. Isunuot ko na ang isa ko pang hikaw bago ko huminga ng malalim at pinakatitigan ng sarili sa salamin. Nagsuot ako ng dark violet na gown. Fitted ito at mahaba ang neckline na pa-V, kaya litaw ang katawan ko. Nagsuot din ako ng white stiletto na may 8 cm ang taas para bumagay sa ayos ko. Inilugay ko lang ang buhok ko at pinakulot kay Ate Michelle ang ilalim nun. Medyo dark din ang makeup ko dahil night makeup ang kailangan. Pero hindi naman masyadong matapang dahil hindi bagay sa akin na may kaputian. Wow, ma'am! Ang ganda mo talaga! Sabay tili ni Judy na nasa sala at nanonood ng balita kasama ang dalawa pang kasambahay. Oo nga, ma'am. Baka iuwi ka agad ni Sir sa kagandahan mo.
Namula naman ako sa biro ni Ate Michelle. Siniko naman ito ni Manang Trining. O siya iha, mag-iingat ka ha. Tumayo pa silang tatlo at inalalayan ako pababa sa hagdan sa may pinto. Bye ma'am. Paalam nila sa akin nang sumakay na ako sa loob ng kotse. Napapailing na lamang ako sa kanilang tatlo. Kahit mga kasambahay lang namin sila sa mansyon, ay pamilya na rin ang turing ko sa kanila. Madalas ay sila ang kasama ko, kausap at kabiruan ko rin. Mabilis lang kaming nakarating sa Del Socorro Hotel dahil wala nang gaanong traffic dahil gabi na. Pagbaba ko ng kotse sa tapat ng gitay, naroon na sa isang tabi si Mang Javier at hinihintay ako. Ang ganda niyo ho, ma'am. Tara po, pasok na tayo. Nagpasalamat naman ako at tumango. Siya po ang fiancé ni Sir Gabriel at wala po siyang dalang invitation dahil sa pagmamadali. Katuwiran ni Mang Javier sa may bantay. Hiningi naman ng guard ang kamay ko. Paano po kayo naging fiancé ni Sir Gabriel? Wala naman po kayong singsing. Pangiintriga nito. Kaya nga walang singsing dahil mamaya palang isusuot sa engagement party nila. Sagot ni Mang Javier. Naguguluhan naman ako sa sinabi niya. Anong engagement? Hindi pa namin napag-uusapan ni Gabriel ang tungkol doon. Sa huli ay pumayag na ang mga guard na makapasok ako. Iginiya ako ni Mang Javier sa lobby. Bago pa kami makapasok sa loob ng hotel, ay ang dami ng media na nagkikislapan ng mga kamera at nagbabato ng mga tanong sa akin. Gabriel's point of view. Pagkatapos ng speech ko at farewell speech ni Dad, ay nagsimula ng kumain ang lahat. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang mapansin ko ang mga security guard na sabay-sabay umalis sa event hall kung nasaan kami. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nang matapos ang kainanay, ipinakilala na ng MC ang mga magpa-perform. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi natuloy ang engagement party namin. Of course, paanong mangyayari yun Wala nga si Ashley rito. Everything is going according to my plan. Tumayo ako at pumunta sa banyo para umihi. Bago lumabas sa banyo ay naghilamos muna ako. Nang kukunin ko na dapat ang panyo sa bulsa, ay ibang nakapako. Ashley's phone. Yes. Kinuha ko yung phone niya dahil alam ko na tatawagan siya ng papa niya. Para pumunta rito at yun ang iniiwasan ko. Narinig ko kasi na nag-uusap si Dad at ang daddy ni Ashley. Nang minsan na isasabay nila ngayong gabi ang engagement party namin ni Ashley. Which is, hindi naman na matutuloy dahil patapos na ang event. Ang buong akala kasi nila ay isasama ko si Ashley. At biglaan nilang sasabihin na engagement party din ito. Kahit sa akin ay hindi nila sinabing may ganon silang balak. Pero thankfully ay narinig ko sila habang nag-uusap tungkol doon. Buti na lang talaga at may nagawa ko. Pagbalik ko sa table namin ay tahimik ang lahat at ang MC ay nasa stage ulit. Tapos na siguro ang naunang nag-perform. Dahil nandito na ulit si Sir Gabriel, ay maaari po ba kayong umakyat muli dito? Naguguluhan naman akong tumingin kay Daddy, pero wala naman itong imik. Tumayo na ako at nagpunta sa stage. Thank you, Sir Gabriel. And now, let's call on his fiancée, Ashley Marquez. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nang tinawag ng MC si Ashley. At lalong hindi ako makapaniwala na naglalakad na ito papunta sa stage. How come? Habang paakyat siya ng stage ay puro palakpakan at kislapan ng kamera sa buong paligid. Nang tuluyan na itong makaakyat ng stage, ay pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng long gown na violet at may mahabang neckline, kaya kitang-kita ko ang kagandahan ng katawan nito. Hindi ko tuloy mapigilang sumagi sa isipan ko ang nangyari kanina sa mansyon nang kinuha ko ang cellphone niya ng patago. Inabutan kami ng mic parehas ng MC bago ito lumayo sa amin. Nilapitan ko naman siya sa gitna ng stage. Hi everyone!
she said using her angelic voice. Narinig ko ang sigawan ng mga tao sa paligid. Again, good evening everyone. I want you to meet my very beautiful fiancé, Ashley. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa paligid. Nagsalita ulit ako matapos ng palakpakan ng mga ito. I saw Ashley a month ago when Mr. Marquez brought her in our meeting. Tahimik na ulit ang buong paligid. I was mesmerized by her beauty when I first saw her, and I fell in love more when I heard her very angelic voice. Naghiyawan muli sa paligid at nakita ko pa ang dalawa kong kaibigan na si Miko at Joros na tumayo pa habang pumapalakpak. Alam kong marami sa inyong nagulat dahil wala naman kayong nababalitaan na may girlfriend ako or kadate man lang. Pero may fiancé na agad ako ngayon. Nang makita ko kasi siya sa meeting ay hindi ko na siya pinakawalan pa at hiningi ko na kaagad ang kamay niya sa daddy niya para hindi na siya makawala pa. Tinignan ko naman siya at nakayuko lang ito. May lumapit sa amin at inabutan ako ng isang box ng singsing. Kinuha ko na agad ito para hindi magtaka ang mga tao. Ashley. Tawag ko sa kanya. Nag-angat naman ito ng tingin sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at dahan-dahang isinuot ang singsing sa kanya. I can't promise anything, hon, but I'll do my best to make you happy, contented and loved. Namumuo naman ang luha sa mga mata nito habang nakatitig sa singsing na isinuot ko sa kanya. Hinalikan ko siya sa pisngi malapit sa tenga at saka ako bumulong sa kanya. Good job, Ashley. Sinira mo na rin naman ang plano ko. Act better. Nalaglag ng tuluyan ng mga luha sa mata ng dalaga bago isinuot ang singsing sa akin. Hindi na to makatingin sa akin, bagkus ay itinuon na lamang nito ang atensyon sa singsing ko na isinuot niya sa akin. I promise the same thing to you, Gabriel. I won't only make you happy, contented, and love. I will be your guardian angel that will always be here by your side to guide you, to watch you, to support you, and give you hope every time you're losing hope. Nagpalakpakan ng mga tao at sumisigaw pa ang iba ng kiss. Pinunasan ko naman ang luha niya gamit ang hinlalaki ko at saka ko hinawakan ang baba niya at iginiya paharap sa akin. Gabriel, pabulong na sabi niya. Your presence here, Ashley, is a big mistake. And I'm gonna show you how mad I am to you when we get home. Banta ko sa kanya at walang pag-aalinlangan na dinampian ko siya ng halik sa labi na ikinatuwa naman ang mga naroon. Doon na lang ako kila mommy. Okay lang ba? Tanong nito sa akin pagbaba namin sa stage. Tumango na lamang ako at hinatid siya sa mesa ng mga magulang niya at saka dumiretso na sa mesa nila Richard. Wow pare, ang ganda ng guardian angel mo. Asar ni Joro sa akin. So anong plano mo pare? Mahinang tanong ni Richard na katabi ko. Wala, bahala siya sa buhay niya pagkatapos ng kasal. Kumunot noon naman ang tatlo sa sinabi ko. Mukhang mabait naman si Ashley pare. Bakit hindi mo pagbigyan? Seryosong tanong ni Joros. Alam niyo naman hindi ba? Cindy is the only woman that I want. Napahilamos na lamang ako sa mukha ko sa sobrang frustration. Nagkibit balikat nilang sila at nag-iba ng topic. Ganoon lamang kami hanggang sa matapos na ang pagpaperform. At isa-isa nang nag-uwian ng mga dumalo. Hinanap ko naman si Ashley at nakita ko itong nakayakap sa mommy niya habang naglalakad ang mga ito palabas. May ilan pang bumati sa akin habang sinusundan ko sila, kaya nawala na sila sa paningin ko. Pare, sabay akbay sa akin ni Miko na may dalang 2 bote ng alak. Inabot nito sa akin ng isa kasabay ng pagsulpot ni Richard at Joros sa likod. Last inom muna tayo bago umuwi. Sabi ni Richard na may hawak ding alak pati si Joros. Hindi ko na tinanggihan ang mga ito dahil bihira na lang kaming magkita-kita ng mga to.
Sakto nang maubos ko na ang isang bote, ay nasa parking lot na kami. Nagpaalam na rin sila isa-isa, habang ako'y naiwan para hanapin si Ashley. Hindi naman ako nahirapang hanapin siya, dahil nasa malapit lang pala nakaparking ang sasakyan ng mga magulang niya. Lumapit naman agad ako sa kanila. "Oh, nandito na pala si Gabriel, anak. Sige na, uuwi na kami. At ikaw ay magpahinga na rin." Bili ng mommy niya. Niyakap naman ito ni Ashley pabalik. Nang maghiwalay sila ay bumeso naman sa akin ng mommy niya. "Congratulations again, Gabriel. Please, just take good care of my daughter. Minsan dumalaw kayo sa bahay ah." Mahinahong bili nito. "Yes po, ma'am." "Just tita. Call me Tita Andrea." Tumango na lang ako at ngumiti. Sumakay na ang mga magulang ni Ashley sa sasakyan at hinintay muna namin silang makaalis. Nang mawala na sa paningin ko ang mga magulang ng dalaga, ay hinila ko siya sa siko ng mariin papunta sa sasakyan ko. Gabriel!" Binuksan ko ang pinto ng passenger seat at pilit siyang ipinasok doon. Nang tuluyan siyang makapasok ay pabalibag kong isinara ang pinto ng kotse. Agad kong pinaharurot ang kotse palabas ng hotel nang makasakay kami hanggang sa makarating kami sa highway. Gabriel, slow down please." Ashley's point of view. Nanginginig ako habang patuloy lang si Gabriel sa pagmamaneho ng sobrang bilis. Nakapikit na lang ako sa tuwing hihinto siya ay napapadasal ako. Hindi ko na lang siya sinaway dahil hindi naman siya nakikinig sa akin. Nang makaparada ang sasakyan namin sa garahe ng mansyon, ay hinila na naman niya ako. Ramdam ko ang sakit ng kuko niya sa braso ko at sa tingin ko'y magsusugat na talaga bukas. Madilim na sa loob ng mansyon dahil 12 na rin ang umaga at tulog na ang lahat. Pagkarating namin sa tapat ng kwarto niya, ay pilit niya akong pinapasok sa loob at wala akong nagawa dahil mas malakas siya sa akin. Tuluyan niya akong nahila papasok sa loob ng kwarto niya kahit lumalaban ako palabas. Nakatanggap agad ako ng magkasunod na sampal mula sa kanya pagkasara ng pinto. "Di ba sabi ko sa'yo, ayaw na ayaw kitang makita ron. Bakit nagpunta ka ha?" Umalingaw-ngaw ang galit ni Gabriel na tanong sa akin. Tumawag sa akin si Daddy kanina na pumunta ko ron sa hotel niyo." Nakayuko kong sabi dahil ayaw kong salubungin ang matalim niyang tingin. "At pumunta ka naman, sumunod ka naman. At paano kanya matatawagan nasa akin yung cellphone mo." Inilabas niya ang cellphone ko mula sa bulsa niya at hinagis iyon sa pader. Nasa'yo naman pala yung cellphone ko. Bakit sabi mo kanina hindi mo nakita?" Halos pabulong kong sabi habang nakatingin sa cellphone ko na nabasag ang screen. "Kasi nga alam kong tatawagan ka nila para pumunta. Kaya ayaw kong mangyari yun. Pero pumunta ka pa rin, Ashley." Napatingin ako sa kanya nang isa-isa niyang inalis ang mga damit niya. Aalis na ako, Gabriel." Paalam ko rito at akmang lalagpasan ko na siya nang higitin niya ako pahiga sa kama. Tatayo na sana ako nang lapitan niya ako at hawakan sa magkabilang braso. Gabriel, don't!" Naluluha kong sabi. "I'm sorry, Gabriel. Please let me go. I won't do it again, promise." Nagmamakaawa kong sabi sa kanya na nakatingin sa akin habang nakatabi pa rin. "Hindi ka marunong sumunod, Ashley. Ang mga ako pa kaya? Tuturuan kita ng leksyon para sa susunod, marunong ka ng sumunod." Kinilabutan ako sa sinabi niyang yun, pero wala akong ibang magawa kung hindi ang umiyak na lang. Ashley's point of view. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng ilang busina. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko na namamaga sa pag-iyak at pagod. Umaga na pala. Hindi ko napansin na nakatulog pala ako rito sa loob ng sasakyan ko pagkatapos kong maglasing. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak nang mapatingin ako sa rearview mirror. Ang dami kong pasa at sobrang sakit din ng katawan ko.
Hindi ko nga alam kung paano pa ako nakaalis sa mansyon sa ganitong kalagayan. Basta, ayaw ko na siyang makita pagkatapos ng mga nangyari. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko dahil sa ginawa ni Gabriel sa akin. 3 beses na may nangyari sa amin. Nakatakas naman ako sa kanya nang mahimbing na siyang natutulog sa sobrang pagod. Kung hindi pa dahil sa ingay ng mga sasakyan, ay hindi pa siguro ako magigising. Napalingon naman ako sa passenger seat kung saan nagkalat ang mga lata ng alak. I'm a good girl. I always obey my parents, especially my dad. Pero sa tingin ko'y hindi na ngayon. This is the first time that I drink in my entire life. I didn't even think twice when I left the mansion. Ganito na pala ako kalakas, simula nang makaalis ako sa poder ni dad. Napabuntong hininga na lang ako bago pinaandar ang sasakyan. Now, where to go, Ashley? Buo ang loob na saad ng dalaga sa sarili. Ano ang gagawin ni Ashley ngayon na may nangyari na sa kanila ni Gabriel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.